Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you to our DILG Secretary John Vic. Please take your seats. Secretary John Vic Remulla, ULAP National President and Quirino Governor Doc Secua, the honorable local government officials who are with us here today, awardees of the 2025 Subay Bayani Awards, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Kinikilala natin ngayon ang mga lokal na pamahalaan at ilang DILG regional offices na piniling mamahala at gampanan ang kanilang tungkulin ng mahusay, tapat at may malasakit sa kanilang nasasakupan. Napatunayan nila ito sa paghikayat sa mamamayan na makilahok sa mga proyekto ng kanilang bayan, lungsod o probinsya, at sa pagsubaybay sa mga lokal na infrastruktura na pinondohan ng taong bayan. Kaya naman, sa pagkilala natin sa mga LGU at DILG na regional offices na binigyan natin ng parangal sa Subay Bayani Awards ngayong taon, pinatitibay natin na maging likas sa atin ang malinis, bukas at tapat na pamamahala. Dahil sa maayos na pagsusunod sa mga plano, ipinamalas ninyo ang husay sa paghahatid ng maayos at dekalidad na infrastruktura, mapasimpleng multipurpose building man o malawakang provincial road. Ipinakita ninyo na kapag may datos, may basihan, kapag may proseso, may direksyon. At kapag may resulta, may tiwala naman ang taong bayan sa atin. Tandaan natin na ang mamamayang Pilipino ay nagmamasid at may karapatang pumuna. At tayong mga nasa gobyerno, ang tagapanday at tagahatid ng tunay at maaasahan na serbisyo. Noong Lunes lamang, inilunsad natin ang DPWH Transparency Portal. Layo nitong masiguro na ang mga infrastruktura ay nakikita, nasusuri, nababantayan at napapakinabangan. Dito masusundan ng taong bayan ang bawat hakbang ng mga proyekto ng pamahalaan. Mula sa procurement process, sa paglalatag ng mga pundasyon, hanggang sa tuluyang magamit ng komunidad ang mga nasabing proyekto. Inaasahan natin na kapag bukas tayo sa publiko, mas titibay ang kanilang tiwala sa gobyerno, mas lalawak pa ang kanilang pakikipagbahagi sa ating pagbabago. Maliwanag sa mga kwento ng most significant change stories ang tunay na epekto ng mabuting pamamahala, mga salaysay ng pagbabago. Ito ang mga aksyong dapat pamarisan, mga aral na dapat ibahagi, at mga tagumpay na dapat ipagmalaki. Naway magsilbing gabay at inspirasyon ng mga karanasan ng ating mga mamamayan upang umunlad ang ating mga komunidad. So, to all 126 LGUs who have been hailed as exemplars, the 9 top overall performers, the 3 DILG ROs who have demonstrated strong collaboration, transparent processes, and proactive efforts, keep up the good work. Continue to show that the public can trust and rely on their public servants. High quality remains our standard. A government worthy of its people does not settle for mediocrity, does not cut corners, does not waver. We strive for excellence because that is what our citizens deserve, and that is what our country deserves. So let us prove that when the public has access to government processes, they become more empowered as our partners in promoting accountability. That is why, and I say this with my as a firm belief, we must further strengthen and open and participative governance at all levels. I thank our partners from the Manila Water Company for your steadfast support in the government's efforts in participatory governance, citizen engagement, and evidence-based monitoring. Kasama sa tagumpay ng anumang proyekto ng gobyerno
ang mga lingkod bayan na araw-araw ay nag-aalay ng kanilang oras at talino ng tapat at buong puso. Kaya po, ang magandang halimbawa na matatag pa rin ang puso ng serbisyo publika sa ating bansa. Mga kababayan, ang bagong Pilipinas ay hindi itinatayo ng isang leader lamang, hindi itinatayo ng isang sektor o isang institusyon lamang. Ito ay binubuo ng bawat kawani ng pamahalaan na tapat na naglilingkod sa ating kapwa at bawat mamamayan na handang makibahagi sa mga proyekto ng pamahalaan. So once again, congratulations to all our awardees. Mabuhay ang ating mga subaybayani. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po.